Magandang gabi pong muli sa lahat. Biyaya ng Panginoon ay bumalik ang internet connection natin. So tayo ay makakapagpatuloy, makakabalik sa ating live discussion sa gabing ito. At pagpapatuloy natin ang ating talakayan na natapos kagabi. Tayo ay nasa Isaiah chapter 30 pa rin. But this day ay verse 23 and 24 ang ating tatalakayin. Ayan, so nandito po ako ngayon sa mansyon ng Ornido family dahil ito po ay special na araw ni Kuya Bob at ni Ate Alma, araw ng kanilang pag-iisang dibdib. Ayan, anniversary po nila, 27 years nga po ba? Ayan, so napaka sineselebrate ang kanilang wedding anniversary for 27 years. Ayan. Okay, so bago po tayo magpatuloy na sa ating talakayan, tayo po muna uli ay sama-samang dumulog sa Panginoon. Manalangin po tayo. Samahan niyo po ako. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, muli po kaming nagpapasalamat sa gabing ito. Isang muling napakagandang gabi, napakagandang pagkakataon na kami makapagpatuloy sa pag-aaral ng iyong salita. Salamat sa pagka-restore ng internet connection at hindi mo hinayaan, Panginoon, na maputol ang aming araw-araw na ginagawang pag-aaral. Patuloy mo kaming gabayan, pagpalain. Amin pong tinatagubilin sa iyong lahat ng ito. Matuto kami, Panginoon, at ikaw ay patuloy naming maparangalan sa pag-aaral na ito. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay. So, bago tayo magpatuloy sa verse 23, atin munang bigyan ng konting recap, summary, yung natalakay natin kagabi. Verse 21 and 22, ang sabi doon, sa 21, saan man kayo pumaling, sa kaliwa o sa kanan, maririnig ninyo ang aking tinig at na nagsasabing, ito ang daan, dito kayo lumakad. So itong verse 21 ay nagpapakita ng direktang pagbibigay ng Panginoon ng direksyon sa ating lahat. Kung saan tayo pupunta, ano ang ating magiging desisyon, ano yung ating papatunguhan. Napakaganda na sa sitwasyon na to, parang makikita natin na ang Diyos mismo ang gumagabay sa atin. Hindi kagaya sa panahon ngayon na maraming gumagabay, maraming nagtuturo, at may mga pagkakataon na ang nagtuturo sa atin ay mali naman ang itinuturo. So, pero this time, probably ito'y mangyayari sa kapanahonan ng millennial kingdom, wherein ang Diyos mismo, ang Panginoong Hesus mismo, ang direktang mangunguna sa ating lahat o dun sa mga mananampalataya na maisasama niya dito. So nakikita natin na aktibo ang pagkilos at pagsama ng Panginoon sa atin. So itong sa verse 22 naman, ang sabi dito, tatalikuran na ninyo ang mga Diyos-Diyosang yari sa pilak at ginto, ibabasura ninyo ang mga iyon at sasabihin lumayo kayo sa akin. So ito yung naglalarawan naman ng pagpapanibagong buhay, yung dating sitwasyon kung saan ang mga tao ay gumon sa pagkakasala, sa pagsamba sa Diyos-Diyos at pagtalikod sa tunay na Diyos ay mawawala na rin. At nakafocus na ang mga tao sa tunay na pagsamba. So dito, ang binabanggit sa kabanata na to ay yung mga graven images, mga ribulto, imahe na nilikha ng kamay ng tao. Pero alam natin na sa konteksto ng ating kapanahunan, hindi lamang graven images ang sinatawag nating Diyos-Diyosan, kung hindi yun mismong mga bagay na humahad lang sa atin sa ating pananampalataya o sa ating pagsunod sa Panginoong Diyos. So itong lahat ng ito ay mawawala. So napakagandang sitwasyon wherein ang lahat ng buhay ng ating buhay sa pagkakataon na ito ay magpapanibago. At ito ay ipinapakita ng propesiya ni Isaiah. Magandang gabi, Tess and Ate Josie. Nandiyan din si Sister Irene. Salamat sa inyong pagsama uli sa ating devotion. So, ang verses 21 and 22 ay nagpapakita ng pagpapanibagong buhay. Ito ay isang revival o restoration ng buhay nating mga mananampalataya wherein hindi na tayo magiging masama. Nakafocus ang lahat ng isip, lahat ng puso sa pagsamba sa Panginoon. At ating maaalala na ang mga tao na kasama ng Diyos o nanatili sa mundo sa kapanahonang ito ay pawang mga mananampalataya.
Ito'y nangyari pagkatapos ng Great Tribulation. At sa dulo ng Great Tribulation, natutunan natin na yung lahat ng masasamang tao, mga makasalanan ay igagapos at itatapon doon sa pinakamalalim na balon or bottomless pit. At sila'y mananatili doon sa loob ng 1,000 taon. And at 1,000 taon din na mamamayani ang kapayapaan, kabutihan sa mundo sa direktang pangunguna ng Panginoong Hesus. So yun ang sitwasyon na binabanggit dito. So ang 21 and 22 ay nagbibigay ng paalala, motivation at inspiration sa lahat ng tao. Particularly, syempre, sa mga Israel, sa Israelita, na sa pagkakataong binanggit itong mga propesiya na to ay naglaranas ng kabigatan dahilan sa pagbihag sa kanila ng mga Assyrians. So sila ito'y nagbibigay ng pag-asa sa kanila na sa dulo ng panahon, mayroon silang matatagpo ang kapayapaan sa piling ng Panginoon. At sa atin namang lahat na mga mananampalataya sa kasalukuyang panahon, marami sa atin nakakaranas ng problema, ng kabigatan, at ang iba ay bumabagsak na din sa pananampalataya. Pero ito yung pag-asa, ito yung assurance na binibigay ng Panginoon na tayo ay hindi dapat magsawa sa pag-iintay at intayin natin na dumating at ibigay ng Panginoon ang sitwasyon na ito. Maranasan natin ito. Magandang gabi, Pastor Claude. Salamat sa iyong pagsama. Yan. Okay, punta tayo ngayon sa verse 23. Ito yung ating lesson sa gabing ito. Ang sabi dito, bibigyan niya kayo ng masaganang ulan para sa inyong mga tanim upang kayo'y mag-ani ng sagana. Ang inyong mga kawan naman ay manginginain sa malawak na pastulan. Sa King James na English, then shall he give the rain of thy seed, then that thou shalt sow the ground withal, and bread of the increase of the earth, and it shall be fat and plenteous. In that day shall the cattle feed in large pasture. Yung salin sa King James na English ay tinagalog natin. Ang sabi dito, kung magkagayoy ibibigay niya ang ulan para sa inyong binhi na iyong ihahasik sa lupa at tinapay na bunga ng lupa at magiging mataba at sagana. Sa araw ng yaon ay manginginain ang inyong mga baka sa malalaking pastulan. Ang talatang ito ay ipinapahayag ni Propeta Isaiah ay naghahatid ng mensahe ng pag-asa at pagpapanumbalik ng mga tao sa Israel. So doon sa naunang talata, tinalakay natin na mararanasan ng mga Israelita yung kagandahan, yung direktang paggabay ng Panginoong Diyos. Ngayon, maliban doon sa direktang paggabay, pwede nating dalhin yun sa sitwasyon ng spiritual guidance, so spiritual direction. But this time, yung 23 and 24, parang ito'y tumutukoy doon sa material prosperity. So ito yung totoong prosperity. Hindi yung prosperity na pinapangako ng mga huwad na guro sa panahon natin ngayon ay talagang huwad. Hindi doon nangyayari. Pero itong binabanggit ito ni Propeta Isaiah, ito'y propesiya sa katuparan ng totoong kaunlaran na mararanasan ng mga tao doon sa Millennial Kingdom. Sa buong aklat ni Isaiah, ang propeta ay nagsasalita tungkol sa paghatol ng Diyos sa Israel para sa kanilang pagsuway at kasalanan. Gayon din ang pangako ng pagkapanumbalik at pagkapanibago sa mga bumabalik sa Diyos. At ito na nga ang katuparan. Nagsisimula ang talatang ito sa pangako ng ulan para sa mga binhing ihahasik ng mga tao sa lupa. Ito ay isang representasyon ng probisyon o pagkakaloob ng Diyos para sa kaniyang mga tao. Sa isang bansa o bayan na kung saan ang ikinabubuhay ay agricultural o pagsasaka, particular sa Israel, nung kapanahonan na ilan ay puro agriculture ang hanap buhay. Ang ulan ay mahalaga para sa isang matagumpay na ani. Ang ulan ay mahalaga simula pa lang sa pagbasak at paghahanda ng mga lupang tataniman, sa pagtubo ng buto at sa paglago ng halaman hanggang sa mamunga ito. Nung kapanahonan ng Israel, wala pang mga irrigation system, iba yung irrigation system, yung mga patubig, no? Hindi pa uso yung mga bukal, talagang hindi pa uso yung mga
yung mga makina na kumukuha ng tubig, puro natural. Nung naalala ko, nung panahon kami ni tatay ay nagsasaka, puro natural na tubig ang aming, yung ulan lang talaga ang ginagamit, walang irrigation doon sa lugar namin. At may pagkakataon na nagtatanim kami ng gulay ng summer, tag-init, nag-iigib talaga kami at isa-isa naming dinidilig yung mga halaman. So, ganun po ang sitwasyon ng Israel, no? Ang ulan ay mahalaga sa lahat sa kabuuan ng proseso ng kanilang pagsasaka o pagtatanim, simula sa paghanda ng lupang tataniman hanggang sa pag-aani. Yung buto, hindi ito tutubo kung hindi magkakaroon ng moisture, hindi mababasa yung lupa, hindi mape-fertilize yung buto. Naalala ko itong mga kabataan dati ay nagtanim ng munggo, merong hindi tumubo, merong tumubo pero maliliit at hindi lumaki kasi may mga kulang na sustansya. So pag tumubo na yung buto, na lumabas na yung halaman, pag kulang ang ulan, hindi pa rin ito lalaki pagka hindi nabigyan ng tamang sustansya. Syempre, pag hindi lumaki yung halaman, hindi ito bubunga. So, walang magiging ani. Kung maalala natin doon sa Matthew chapter 13, yung buto na nalaglag sa batuhan, tumubo bigla kasi may pawis. Pero pagkaraan ng ilang araw, namatay kasi hindi na maintain yung moisture o yung tubig. Kasi walang tubig na nananatili doon sa bato. Kaya namatay. Dito, ang sinasabi dito, ibibigay ng Panginoon yung sapat na ulan para mapanatili yung sustansya ng lupa at ma-absorb ng halaman. And in the end, ay magbubunga yung halaman. So tumutukoy ito sa provision ng Diyos ng kanilang pangangailangan, pagkain o mga material na bagay. Ito ang ikinabubuhay ng mga tao, ng mga Israelita ng kapanahunan na yon. So makita natin na hindi lang spiritual direction ang ibinibigay ng Diyos, sa halip mga material provision, yung providence ng Diyos. So sa ating kasalukuyang panahon ay bibihira na sa atin ang nasa isang agricultural na sitwasyon. Nabanggit natin dati na yung mga pinagtataniman natin na lupa, ngayon ay pinagtatayuan na ng mga malls, ng mga factory, ng subdivision. So wala nang masyadong So ilang probinsya na lamang ang tinataniman ng mga palay o ng mga gulay. Darating ang panahon, magiging katulad tayo ng Singapore, ultimo sibuyas o kalabasa na ating iluluto ay i-import natin sa iba't ibang bansa. Ganun po ang sitwasyon ng Singapore Wala sila doong production, walang pagkain na pinuproduce. Puro binibili either sa India, sa Malaysia, or sa Indonesia. So, dahilan sa ating pagtaalis sa ating agricultural situation, ay darating ang panahon na posibleng ganyan tayo. Maraming mga bukid, naalala ko yung isang debate ni Senator Tulfo at si Senator Villar. Nagagalit si Tulfo kasi ginagawa daw ni Villar subdivision yung mga bukid. Ang palusot ni Cynthia Villar, hindi daw kapaki-pakinabang na lupa ang ginagawang subdivision. Yun, debate sila. Kasi alam naman natin lahat, yung halos siguro ilang porsyento ba ng mga bukid sa Pilipinas ang ginawang camellia homes, ginawang, ang tawag dito, ginawang lumina o kung ano-ano pang mga subdivision. Actually, hindi lang naman si Villar, napakaraming kumpanya para maging fair naman. Although masyado lang nakilala si Villar doon sa Camellia na sila yung pinakamalawak, pero napakaraming developer na bumubuo. Yung SM, mga Lopez Group, so napakarami po yan na bumubuo ng mga subdivision na talagang sinisira ang ating mga lupain. Ayan. Okay, so yun po. Pero dito makikita natin pinapanatili, ibibigay ng Diyos yung pangangailangang material. Syempre, sa ating kasalukuyan, ang panahon, posibleng hindi na ito literal na applicable kasi marami na sa atin ang nawala sa pagsasaka at hindi natin alam yung magiging sitwasyon during the Millennial Kingdom. Babalik ba yung agricultural economic ng mundo? Puro industrial na tayo Ang iba gumagawa ng mga armas, gumagawa ng sasakyan at kung ano-ano pa. So, hindi natin alam kung anong gagawin ng Panginoon. Well, kaya naman gawin ng Panginoon na tunawin lahat ng industrial
at ibalik sa agricultural na sitwasyon. Ano? So, hindi natin alam. But in any way, ang binabanggit sa talatang ito, yung provision ng Diyos, na yung dating kahirapan na nararanasan natin ay babalik ka rin, o yung nararanasan ng Israel na kahirapan, yung ating nararanasang pagkukulang ngayon ay babalik ta rin ng Diyos at ipoprovide niya ang lahat ng ating pangangailangan. Magandang gabi, Sir Daniel Makabudbod. Salamat at napadaan ka uli sa aming pag-aaral. Ayan. Kasama natin sa PNPA. Okay. So, ganun po ang mangyayari dito. So, tinitiyak ng Panginoong Diyos na ang kanyang mga tao ay hindi magkukulang, hindi maguguto, merong kakainin, merong ipoprovide para sa pangangailangan ng kanilang pamilya upang araw-araw. Binabanggit din dito ang tinapay na bunga ng Israel o bread of the increase of the earth. Ito naman ay tumutukoy sa masaganang ani at kasaganaan na dadalhin ng Diyos sa lupain kapag naglaan siya ng ulan para sa paghahasik. Alam natin na sa kapanahunan ng Israel, yung trigo, yung wheat, ay ginigiling at ginagawang tinapay. Ang pagkain kasi sa Israel nung panahon na yun, hindi naman hindi kanin na kagaya dito sa Pilipinas, tinapay, no? Yung actually hindi mana yung ating tinatawag ditong hot cake or pancake. So yun ang kanilang pagkain, pero walang ganoong halo, hindi kulay dilaw, iluluto sa pugon. Nung ako'y nagtatrabaho sa Middle East, ang sarap na kinakain namin yung tinapay na iluluto sa pugon. Natural ang pagkakaluto, walang purong harina yon, walang pampaalsa. Parang yung ginagamit natin supposed to be sa ating Lord's Supper o sa communion. So natural yon. Hanggang ngayon sa Middle East ganoon ang ating mga kinakain nila. Ayan. At yun ang kaya dito binabanggit yung tinapay. Again, ito ang tunay na kaunlaran o prosperity na ipinangako ng Diyos sa kaniyang bayan. Subalit ito'y mangyayari sa huling panahon. Hindi sa panahon ng Israelita at hindi rin sa ating panahon ngayon. Kaya makikita natin na yung ipinapangakong prosperity ng mga tao o ng mga preacher sa panahon ngayon ay huwad. Hindi magpapalain tayo ng Diyos, ipoprovide ng Panginoon ng pangangailangan natin, yung eksakto lang. Pero yung talagang material prosperity, hindi po yan mangyayari. Hindi iyan ipinangako ng Diyos sa bagong tipan. Magandang gabi, Pastor Ian. Salamat napadaan ka sa aming pag-aaral. So ito'y mangyayari during the Millennial Kingdom. At kagaya ng nabanggit ko kanina, ito yung nilalaman ng John chapter 10 verse 10. Anong sabi doon sa John chapter 10? Buhay na ganap at kasiyasiya. Yung binabanggit doon na buhay na ganap at kasiyasiya, hindi po iyon mangyayari dito sa lupa sa ating kapanahunan. Kung hindi ito'y mangyayari sa kalangitan o doon sa ikalawang buhay natin, sa buhay na walang hanggan. Ang basis noon, yung word na buhay, o kumpletong buhay, ang salitang Griego na ginamit ay Zoen life, hindi po yun bios. Pag tinabing bios life, na ginamit sa salitang biology, yung buhay natin ngayon, yung physical na buhay natin ngayon. Ang ginamit dito sa John chapter 10 verse 10 ay Zoen life or Zoe life. Ibig sabihin, ito'y complete or spiritual life. So, ibig sabihin, napakalinaw na ito'y sa langit mangyayari. Or probably nga, yung sa panahon ng Millennial Kingdom. Sa pangkalahatan ng talatang ito ay nag-iiwan ng mensahe ng pag-asa at pagpapanumbalik. Ito'y nagsasalita sa katapatan ng Diyos na maglaan para sa kanyang mga tao at pagpalain sila ng sagana. Pwede nating asahan dahil ang Diyos ang nangangako. Hindi natin ito mapapasubalian dahil ito'y ipinangako ng Diyos at siguradong ito'y mangyayari. Hindi lang natin alam kung kailan ang eksaktong panahon. Pwedeng bukas, pwedeng hindi. Kasi yung tribulation ay 7 years pa yun eh. So mangyayari ito after the Great Tribulation. Yan. Okay, punta po tayo sa verse 24. Sabi dito, ang mga baka at asno na ginagamit ninyo sa pagsasakay kakain ng pinakamaiinam na pagkain at hayop. At pagkain ng hayop. Yan.
Sa talatang ito, ginamit muli ni Isaiah ang sistema ng agrikultura upang ihatid sa ang isang mensahe ng kasaganaan at provisyon. Ang propeta ay nagsasalita tungkol sa mga baka at mga batang asno na nakikinig o kumakain sa lupa. Tumutukoy sa gawaing pag-aararo at pagbubungkal ng lupa bilang paghahanda sa pagtatanim. Ang mga hayop na ito ay mahalaga para sa gawaing pang-agrikultura at ang kanilang kagalingan ay mahalaga para sa tagumpay ng pag-aani. Again, sa kapanahonan ng Israel, wala pang mga traktora, wala pang mga makina na ginagamit na panggayat ng lupa o yung threshing machines, no? Ngayon kasi even yung paggiik di makina na. So nung panahon na yon, talagang araro, hinihila ng baka ng asno. Nung kapanahunan namin, nung ako elementary at high school, kalabaw at baka ang humihila sa araro. Ayan, at napakahirap na trabaho. Talagang papawisan ka doon. Okay, ang talata ay naglalarawan kung paano kakain ang mga hayop na ito ng malinis na pagkain na maayos na ihinanda para sa sapat at maayos na mapakinabangan ng mga tao. Yung pagkain na pinangako doon sa verse 23, para ma-produce ay kailangan ay makapagtanim ng maayos. Ngayon, para makapagtanim ng maayos, kinakailangan itong mga hayop na ito na gagamitin ng magsasaka sa pagbungkal ng lupa at sa pag-aayos ng kanilang mga pananim. So makita natin dito yung kompletong sistema ng Diyos na parang tinalakay din natin doon sa mga naunang kabanata. Sa mga sinaunang gawaing pang-agrikultura, ang talim ay ang proseso ng paghihiwalay ng butil sa ipa. Hindi ko alam kung mayroong mga nagsasaka dito na makakarinig. Yung mga butil ng palay na inalis doon sa katawan, hindi lahat yan ay malulusog na butil. Meron diyang mga parang ipa, walang laman. So, nung panahon namin kasi itinatahip sa bilao yan ihahagis na gano'n. Tapos yung mga walang laman lalaglag, dadalahin ng hangin. Pero yung may laman na butil, maiiwan dun sa bilao kasi hindi kayang liparin ng hangin. Meron siyang bigat. Ayan. Kaya lang sa panahon ngayon automatic lahat Yung katawan mismo ng palay ilalagay sa makina, tapos meron doong maghihiwalay. Parang meron nga na pagkatapos paglabas sa makina ay bigas na na ano na agad. Siguro susunod paglabas doon ay kanin na, no? May rice cooker nang kasama yung yung makina. Yun, sana mangyari kaya yung ganoon. Masyadong improve ang ating technology at proseso sa panahon ngayon. Ang tawag doon sa pagtatahip, winnowing, no? Ngayon, kung dadalhin natin ito sa spiritual na bahagi, itong winnowing na tinatawag o pagtatahip ay pwedeng itukoy natin sa ating mga buhay mananampalataya. Ito yung pruning, paglilinis ng ating buhay. So yung pag-alis yung paghiwalay noong ipa doon sa mga butil na may laman, yung ipa doon ay pwedeng tumukoy sa ating mga pangit na ugali. Sa mga masasamang ugali, kasalanan, pride, kayabangan, o kung ano-ano pang bagay na hindi kalugod-lugod. So, sa proseso ng buhay natin bilang mananampalataya, inaalis ito ng Diyos. Ito yung binabanggit at pinag-usapan natin sa John chapter 15, pruning. Para pagdating ng panahon, tayo'y maging kalugod-lugod sa Panginoon. Pastor Odex, salamat po at napadaan kayo sa ating aming talakayan. Ayan. Okay. Yung pruning na ginagawa dito sa Touching Lives, kilala natin yung salitang chiseling. O sa theology, ito'y progressive sanctification. Nililinis tayo, inuunti-unti tayong linisin ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na spirito, minsan sa pamamagitan ng mabibigat na proseso sa buhay natin, problema, mga trials, persecution, pero ang dulo ng lahat ng ito para tayo ay linisin. Yung word na dinadalisay, binawagas ang ating pagkatao. Para pagdating ng panahon na kukunin tayo ng Panginoon dito sa lupa ay talagang karapat dapat tayo doon sa kaniyang
kaharian. Ito'y proseso ng buhay. Ito'y proseso ng ating kaligtasan. At lahat ng totoong mananampalataya ay dadaan dito. May mga pagkakataon lang talaga na mabigat ang sistema na to. Kasi yung dinidiscuss ko nung Sunday, pag ikay pinrune, pag dumaan ka sa pruning, sa chiseling, masasaktan ka talaga. Kasi sa buhay nating mga tao, ito yung mga nakasanayan natin. Ito yung pride, ito yung ego, ito yung kayabangan natin. At pag ito'y tinanggal sa atin, ang isang pinakamahirap at pinakamabigat na sitwasyon sa buhay nating tao, yung isuko, ibaba yung ating mga ego, yung pride. Kaya nasasaktan tayo. Pero sa dulo nito, mararanasan natin yung kapayapaan. Naalala ko kaninang umaga, meron akong isang kachat na kumari ko, ako'y natutuwa at nagpapasalamat sa Panginoon kasi nung kabilang linggo, wala siya ngayon pero minsan nakakasama natin. Nung kabilang linggo, ang kanyang chat ay hindi sila magkaintindihang mag-asawa, may problema yung anak niya, namatay yung kapatid, nabibigatan siya. Ayan, dumating. Ate Jessa, salamat at napadaan ka sa talakayan. Pero ngayon ay nagpapasalamat siya dahil nagkapatawaran, ang sarap ng pakiramdam. Talagang yun yung epekto ng pagsunod sa Panginoon, pagsuko ng mga pride at ego, So, ako'y tuwan-tuwa dahil bilang pastor, syempre bilang mananampalataya, nakakatuwa na ang Panginoon ay nakikita natin na kumikilos sa buhay ng isang tao. At lahat tayo, ganun ang ginagawa ng Panginoon. Itong simbolismo na binabanggit sa talatang 24, ito ay nagpapakita ng proseso ng Diyos sa ating buhay. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, the moment na nampalataya ka, hindi ka pa puro, hindi ka pa totally mabuting tao, kaya pinuproseso tayo ng Diyos. Ngayon, kaya very common, normal lang sa ating mananampalataya na makakaranas ng kabigatan, ng problema, ng mga sakit. Kasi nga nililinis tayo ng Panginoon. Kaya ang lagi nating sinasabi, kung ikay Kristiyano, tapos hindi ka nakakaranas ng mga kabigat at problema sa buhay, magtaka ka, baka ikaw ay hindi totoong nanampalataya. Ang totoong nanampalataya ay immune, dapat maging immune at mararanasan talaga ang mga paglilinis na ito dahil ito'y proseso ng Diyos towards the situation na tinatawag nating glorification. Bago tayo makarating sa glorification, dadaan tayo sa mahabang proseso ng progressive sanctification. At yan nga, pruning, chiseling, winnowing dito sa simbolismo na binabanggit dito. Ayan, so napakahalaga na maunawaan natin ito. Dapat ang lahat ng lingkod ng Panginoon, dapat sa lahat ng church itinuturo ito. Dapat hindi itinuturo lang sa church yung pagpapala, yung buhay na nakalugod-lugod, na hindi pawang kayamanan o magagandang bagay lang ang itinuturo ng mga pastor sa church. Dapat itinuturo sa church yung John 16:33, makakaranas tayo ng trials, ng persecution sa mundo. Pero dahil ito'y napagtagumpayan na ng Panginoong Hesus, siguradong tayo ay magtatagumpay din. So, yun po. So, sa pagwawakas ng talakayan ng talatang ito, binabanggit dito ang makapangyarihan at mayamang simbolismo ng talata na naghahatid ng tema ng kasaganaan, paglalaan at espiritual na paglilinis. Ito'y nagsisilbing paalala ng tapat na pangangalaga ng Diyos, yung pagmamalasakit ng Diyos sa ating lahat. Hindi hahayaan ng Diyos na tayo ay mamuhay o may matirang anumang spot sa ating pagkatao. Lilinisin talaga as white as snow. Yun ang ating magiging sitwasyon. So, asahan natin. Pero ang nakakatuwa at kagandahan, habang nararanasan natin ang lahat ng ito, kasama natin ang Panginoon. Hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo papabayaan. Kasi ang target, ang ultimate objective nating lahat ay yung tinatawag nating Christ-likeness. Ang totoong Christ-likeness, katulad ni Kristo, si Kristo walang kasalanan, malinis. So, doon tayo dadalhin ng Panginoon sa sitwasyon na iyan. Okay, so hanggang doon lang muna, pansamantala uli ang ating talakayan sa gabing ito. Bukas itutuloy natin sa verse 25, 26, 27 hanggang saan nang maabot. Okay, salamat muli sa inyong
pagsama kay Sister Violet Cabral. Okay, salamat po sa inyong lahat. Sa mga nakasama natin sa online at dito sa Pamilya Ornido. Salamat sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Tayo po'y magwakas sa isang panalangin. Sabahan po ninyo ako. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa gabing ito, sa aming katatapos na pag-aaral. Salamat sa mga karunungan, salamat sa mga kaalaman na ito na itinuro mo sa amin. At nawa, Panginoon, ay maging bahagi ito ng buhay namin. Matuto kami sa mga prosesong ito at kami ay patuloy na kumapit sa iyo sa kabila ng mabibigat na sitwasyon. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na gumabay at manguna sa aming lahat, higit po ang mga kapatid namin na nagjo-join sa online. At kami din dito, ang pamilyang ito, Panginoon, ikaw po ang patuloy na magpapala sa kanila. Salamat po, dakilang Diyos, ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay. Salamat po muli sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Kita-kita po tayo bukas. God bless everyone. Bye-bye po.